Wow. Ang dami palang naka-raider dito. Ayan na, nagsiandaran na po. Ang dami talaga oh. Grabe ang haba, kanina pa ako mo-overtake sa kanila. Bakit nung naka-park sila, hindi naman sila ganito kadami ah. Hello. Sticker tayo, sticker. Sticker, parang endurance lang ah. Ay, ito po yan, boss. Nasa Mindanao tayo ngayon Sumali tayo ngayon sa event ng Raider Big Ride Mindanao at gagamitin natin ang pinahiram ng Suzuki Philippines, ang Raider R150 Fi. So dito kami natulog. Yes, maasan yung motor, ma'am? Okay. Hello. Kanina ka kaming alas 3 naghintay sa'yo. Ang patang aga. Thank you. May sticker ka, Boss Raid. Hingi kami po. Thank you, sir. Thank you. Oh, ito yung gagamitin nating grader. Nilabas ng sticker? Zero. Pwede dalawa para sa kapatid ko. Ay, ganito mo. Thank you. Ganda ng kulay ng rider na to, no? May mga kasama tayong mga content creators dito sa Mindanao at ayan, nakasakay sila sa van. So hindi na sila nagmotor no? Siguro hindi rider yung mga motor nila, kaya ganun. Yung venue nila 4 minutes away lang dito sa hotel namin. Pero para hindi na ako mag Google Maps, sinundan ko na yung van. Ito na yung starting grid oh. Marami-rami na. Puro rider oh. Ayan yung mga sumali, ang dami. Wow. Ang dami palang naka-raider dito. Naka-uniform pa sila oh. Imagine, ang dami dalang t-shirt ng Suzuki. Tapos ayun yung mga marshal oh. Naka-CRF sila. Aba, meron pa dito. Akala ko yun na yun. Ang haba yata ng ride na to. Wow. Mas madami yung mga nakapark dito. Extension lang pala yung nakita ko kanina. Sayang nga nung nag-ride ang Team Suzuki kasama yung mga naka-raider sa expressway, hindi ko na-experience. Basta Suzuki kulay blue talaga. May naka-jixer pa oh, yan oh. Ayan na, nagsiandaran na po. Ang dami talaga oh. Tsaka maganda siya kasi kulay blue lahat ng damit nila. Proud to be Raider R150 user. Wow, ang popogi naman yan. Diyan mo makikita na ganyan kadami rin yung mga active Raider R150 user. Woohoo, ang dami oh. Nice. Sarap pakinggan. Lalakas niyan. Dami nila. Ubos ang baterya ng GoPro bago matapos na. Pero hindi lahat naka-muffler no? Halos naka-open airbox sila. Gigil no? Dito basta naka Suzuki Raider ka, pasado ka. Open sa lahat. Kahit Gen 1, Gen 2, Reborn, ganyan. Lahat pwede. Okay, hahabulin naman natin sila ngayon.
naman gamitin yung Raider, lalo na stock pa eh. Yun lang, kapag long ride, unang mananakit yung siko mo, tapos yung puwit mo kasi pa sub-sub sa harap yung Raider. Meron naman paraan para mabawasan yun. Ayusin mo lang yung upuan, no? Para hindi masyado sub-sub. Tsaka maporma naman yung Raider kasi. Tapos dito sa ruta namin, malapit lang. Hindi naman siya endurance type. Parang motorcade lang ang nangyari. Dagong-dong eh, no? Kahit stock yung karamihan sa kanila. Grabe, ang haba. Hindi mo makita yung dulo. Gusto ko sanang mauna para mabidyoan ko sila sa ano, sa unahan. Cute din ng Raider kahit stock eh, no? Tsaka alam mo yun, ang payat lang niya. Hindi siya mahirap isingit. Magaan lang siya. Madali siyang gamitin. Sayan yan, hindi naman lahat magkakasama, magkakakilala. Pero dahil sa big ride na to, nagsama-sama yung mga Raider user. Pero karamihan sa mga nakikita ko, puro naka-stock lang. Hindi sila mahilig mag-setup ng like street jeepy ganon. Pero ito may naka rim set, open yung throttle. Madalang lang yung mga naka half shifter sa kanila. Ang layo ng dulo. Dahil nag 2 lanes lang sila, lalo silang humaba. Ay, solid. Ang haba nito. Maraming uniform. So makikita mo talaga dyan yung sila yung nag-participate sa big ride na to. Ayun, naka rim set. Ito may box naman. Ayun, parang street GP yung ano no, forma ano. Ito parang Gen 1 yata to. Hindi ko kabisado eh, pero mapapansin niyo no, modern o kahit Gen 1, isa lang din yung parang forma ng Raider eh. Ito naka Thai concept naman to. Ayun oh. Grabe ang haba. Kanina pa ako mo-overtake sa kanila. Bakit nung naka-park sila, hindi naman sila ganito kadami ah. Tingnan mo yung dulo, grabe. Kanina pa ako nakahataw oh. Ayun yung dulo, sa wakas nakita ko rin yung dulo. Ayan, tignan natin kung hanggang saan naabot. Wow, naka automatic headlights on pa sila oh. So ang haba na naman ng i-overtake ko nito. Buti na pagsama-sama ng Suzuki Philippines to. Tsaka hindi naman sila mabilis oh, dahil pila-pila sila. Nice. Kalahin mo, ang dami. Solid. Hindi na natapos. Kumukha may babae pa oh. Iyo no. Nagubad na ng beso. Yun. Ayan, mukhang ayan na yung pinakadulo. Ayan na ang ending. Ayan na. Alright.
Ay ka ba? May sticker ka, boss Red? May sticker ka po ba? Meron. Thank you. Sige, sige. May sticker ka, boss Red. Thank you. Thank you. Ayun, para sunod-sunod sila. O, para nakatabi nga naman silang lahat. O. Ako lang inassign nila para mag-vlog dito eh. Kaya nandito ako sa labas eh. Kaya nga ako sinama ng Suzuki Philippines. At very thankful tayo kasi sa dami-dami ng vlogger sa Luzon o sa buong Pilipinas, isa ako sa sinama nila dito. And yung mga kilala kong motovlogger sa Luzon, wala silang sinama. O diba, nandito ulit tayo sa unahan. Ito yung mga early birds. Kasi nasa unahan sila. Parang bulate lang eh, no? Kung saan pupunta yung ulo, dun sila lahat eh. Oh, umiwalay talaga sa convoy eh. Para makapagpa-picture oh. Tara, dun muna tayo. Tara, tara, tara. Hello. Hello. Sticker tayo, sticker. Sticker. Parang endurance lang ah. Idol na po niyan, boss. Thank you. Picture muna oh. Halika. Pakita mo yung banner mo. Thank you. I-post natin ah. Salamat, boss. Salamat. Thank you. Tuloy na ako. Bye-bye. Dito naman sa Raider R150, hindi ako sure kung siya pa rin yung tinatawag nilang Underbone King. Pero yun kasi ang nakasanayan natin, lalo na din sa Pilipinas. Underbone King ang tawag sa Raider. Simula't simula naman, Raider ang pinakagusto kong motor noon. Nung nag-teenager ako, ganun. Kasi yung mga first gen na Raider, maangas na talaga eh. Mataas yung puwitan, sharp yung taillight, ganun. Ganda ng design ng headlight. Tapos malakas pa yung makina. Kaya tinawag siyang King. Nung time na nahilig ako sa motor, di ba? Ang Raider pa lang alam kong 4 valves nun eh. Yung talagang 150cc na underbone. Kasi wala pang NMAX nun. Yung Sniper nun, nasa 135 lang. Yung unang labas nila, di ba? Tapos nung naglabas naman sila ng 150, 2 valves lang. Eh ito, maintain pa rin nila yung 4 valves eh. Tapos ang maganda pa sa Raider, 150cc 4 valves, tapos magaan pa yung motor. Kaya ang bilis eh. Yun nga lang, talagang may downside lang sa kanya, yung body position, ganon. Yung fuel tank medyo maliit, ganon. So nasa taste na rin ng rider yun, ano. Kaya ba guys, dapat pa rin bang tawaging Underbone King ang Raider ngayong panahon na to? Comment down below kung ano masasabi ninyo sa Raider 150. Kasi dati, dahil nga mahal yung Raider, no? Nasa 95k pataas. Ang kaya ko lang bilhin nun, XRM na segunda mano, hulugan pa. So pinipilit kong ihabol yung forma ng XRM nun sa Raider. Kasi ang unang labas ng XRM nun, enduro type, di ba? So ang ginagawa namin, binababa namin yung manibela, papalitan yung handlebar, tapos yung headlight, then papalitan yung front tapalodo para mag-drop yung harap at magmukhang Raider. Kaso hindi mahabol ng XRM yung puwit ng Raider, dahil yung Raider noon, ganito siya eh. Ayan o, ganyan yung puwit ng Raider noon eh, patusok eh. Hindi kayang habulin ng XRM dahil medyo pababa ng konti at pabilog yung taillight ng XRM. Eh yung panahon na yun, usong-uso yung tatanggalin nila yung rear tapolodo, pati yung taillight, tapos lalagyan nila ng underneath kung tawagin, fiberglass yun, tapos bilog-bilog lang yung ilaw niya para makita mo talaga yung sharpness nung puwit ng Raider. Una kong nakita yun, Diyos ko, hindi ako makatulog talaga. Kaya lang, wala naman akong magagawa kasi wala naman akong trabaho, estudyante pa ako. At kung magkatrabaho man, minimum lang yung sweldo ko. So hindi aabot eh para pambili ng Raider eh. Nung dati, pagka Raider ka, talagang wow, di ba? Ngayon, nakuha ko na yung pangarap ko. So laking pasasalamat ko talaga. Siguro dahil mabuti naman yung kalooban natin, kaya kahit pa paano, binibiyayaan tayo sa taas. At hindi lang yun, tingnan nyo naman, oh, nakasama pa ako dito sa ride ng mga naka-Raider. Ito na yata yung pinakamaraming riders na kasamahan ko. Naiisa ang brand ng motor kasi di ba pag may club ride, iba-iba yung motor nyo, medyo mahirap bumuo ng grupo na pare-pareho ang motor eh. Lalo't ang daming available na motor sa Pilipinas, tapos mapagsasama-sama ko pa silang ganyan. Magaling din ang Suzuki Philippines eh, napagsama nila. At yung mga marketing staff, sila yung mga nag-contact sa mga Raider users eh. Isipin mo yun, no? Nilibre na nila yung pamasahe ko sa eroplano. Pinahiram pa ako ng motor, di ba? Swerte tayo. Mabait ang Suzuki sa atin. Kaya naman sinusuklian natin yung
kabaitan nila sa pag-video. Kasi yun lang naman ang kaya kong ibigay And happy ako kasi na-share ko to sa inyo yung personal experience ko. Kasi hindi naman lahat nakakapag-ride sa Mindanao, lalo't kung tiga Luzon ka. Mga pagkakataon na to hindi basta-basta. May tumirik na naman Dapat mauna na siya sa venue para di sila mahirapan. Kaya lang wala Group ride to yun mukhang mauuna na siya. Nandito na kami sa Panabo at nag-U-turn na kami doon sa may flyover na yon. Kabilaan na yung mga raider Wow! Parang election lang Dumami yung kulay blue sa kalsada So ang venue namin ngayon is Panabo Sports Complex. Malapit lang pala siya. Kung i-ride mo siya ng normal 10 minutes lang yung biyahe. Ngayon naman tumagal kami siguro mga 1 oras din na biyahe. Dahil hindi naman sila ganun kabilis eto na yung venue. Tama-tama yung napili nilang lugar Kasang-kasya yung sa dami ng mga motor na to. Parang lugi yata ako sa mga vlogger na in-invite ng Suzuki dito kasi tiga dito sila. Ako lang yung nagmotor Ako yung import Ayun ang laking parking yan. Pahirapan lumabas niyan pagka nasa gitna sila. Hindi ba? Isa pa pre, dali pre. Ina pre. Tagsara ni si Rain, mabot og Davao o Panabo. Panabo. Rain, papirma daw. Tara, sa loob tayo. Papirma. Yes! The man! Thank you! Uy, inayan ka ba? Campus to yaw. Picture tayo dito Dito. Dito. Lala. Okay na ba? Okay na? What? Thank you. Hello. Nakasulat ba ako kanina doon sa raffle staff natin? Nakasulat yan. Okay, sino ba to?
Oh my God! Sige, ma'am. Pusha, congratulations to you! Alexander Maulana. 5, 4, 3, 2, 1. Grabe ha! Kaya huwag po na maging masaya. Kailangan po namin ng ID o birth certificate na magpapatunay na ikaw po si Alexander. Kaya po po, pag walang coupon, wala po talaga tayo. Okay, tama po ba yun? Tama ba ang pag-iisip? Mali. Smile, Alexander! Woo! Ang winner natin! Worth 229,000 pesos of motorcycle! Walang iba kundi si Alexander Maulana! Alex, meron pa tayong bagong pagsubok pag hindi abot. Ay, umabot! 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 Para sa kanya nga talaga. Salamat talaga sa susukitin. At dyan natatapos ang event na to. Ayun si Sir, oh. Iuwi na niya yung motor. Pero isasakay pa sa sasakyan kasi syempre wala pang rehistro to eh. Kaya paparehistro muna bago niya gagamitin. Oh. Pagkatapos, ayun, nawala yung mga motor. Parang walang nangyari. Ang saya. Merong nabiyaya ang isang tao. Pero bukod sa motor, maraming din naman silang pinamigay. Nakakamiss mag-drive ng Raider na stock. Yung mataas yung manibela. Dapat isasakay namin to sa sasakyan. Tapos naka 4 wheels na lang na babalik ng hotel. Kaya lang, madalang lang ako mag-ride dito sa Mindanao eh. Kaya gusto kong sulitin yung pagra-ride dito. Tapos yung papunta ng hotel, madali naman eh. Dire-diretso lang pala to. Tsaka tinignan ko sa mapa, tabing dagat pala to eh. Tapos sa mapa kanina ka pa dyan? Opo, mga 3 hours na po. 3 oras, ba't di ka pumasok? Oh, buti may sticker pa ako, kaisa-isa na lang oh. Kaisa-isang sticker, swerte mo. Oh, thank you ha. Okay, salamat. Antindi, 3 oras. Ayan oh, nakita nyo yung kalsada sa Mindanao. Grabe. Or dito lang sa Davao pala. Ang luwang. Tsaka ang ganda ng quality ng road. Hindi lubak-lubak, hindi basag-basag. May part na konti pero halos lahat naman maayos, no? So kahit kailan na pumunta ako ng Mindanao or kahit sa Visayas, almost magaganda talaga yung kalsada. Well, syempre kung hindi naman ganun kadalas dinadaanan din, hindi bugbog yung kalsada, kaya isa yun sa reason kung bakit maayos-ayos pa rin yung daan, no? At ayun, no, meron pa tayong nakikitang mangilan-gilan na riders. So marami kasing isang grupo ng Raider riders na sumali sa event natin yan. Yung rider ko noon, hindi ko man nasulit yung pagiging stock niya eh. Kaya natutuwa akong ginagamit ko yung stock na Raider. Ang sarap. Ang gusto ko dito yung makina niya, ang haba ng RPM. Kahit na fifth gear ka nga lang eh, sulit na rin eh. Ito lang yung tinandaan ko dito eh. Pag nakakita ako ng Petron, kakanan. Parang nasa Luzon na ako kung makapasyal. Parang hindi Mindanao to eh, no? Nung tinignan ko sa mapa, nasa dulo ng Pilipinas ako sa bandang ilalim. Ang luwang talaga, grabe yung kalsada guys. 1, 2, 3, 4. Sarap ihataw ng Raider dito eh, no? Diba? Hindi ko maubos yung RPM. Mukhang eto na yung pinakasentro ng Davao eh. Ang dami tindahan eh. Tsaka medyo matraffic na naman dito. Kaya ito yung sinasabi ko, pagka dumadayo ka ng Visayas and Mindanao at wala ka naman dalang motor, mag-arkila ka na lang at may enjoy mo talaga yung lugar. May lisensya naman tayo, so kahit anong motor pwede, kahit saan pwede. Ito para tayong nasa EDSA Ayala. Sayang walang tunog eh. Ay, may tunog pero mahina.
Alright, so dito ko natatapusin ang ating vlog. At meron tayong outro ngayon, kaya lang walang bombang big bike. So hanggang Raider lang ang tunog. Ayun lang ang ating adventure dito sa Davao. Maraming salamat sa mga tumapos. At kung ikaw ay nakaabot, paki-hashtag lang Read for Speed. Alright? See you next vlog. Woohoo! Read for Speed.